Malaking Baha, ang kwento ng pag-asa. Sa paglipas ng panahon, puro kasamaan ang laging nasa isipan ng mga tao. Masamang pag-iisip at paggawa ng mga maling bagay sa kanilang pamumuhay. Nalungkot ang Diyos sa pamamagitan nito at alam niyang dapat niyang lipulin ang sangkatauhan mula sa balat ng lupa. Pero may isang tao na nakasumpong ng lingap sa mata ng Diyos. Siya ay nabuhay ng matuwid sa paningin ng Diyos. Ang kanyang pangalan ay Noe. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Ginawa niya ang nais ng Diyos na gawin niya. May plano ang Diyos. Gugunawin niya ang lupa sa pamamagitan ng baha at lilipulin ang bawat nilalang na nabubuhay dito. Ngunit gusto niyang iligtas si Noe at ang kanyang pamilya at ilang hayop. Kaya binigay niya kay Noe ang eksaktong mga tagubilin na kailangan niya para makagawa ng isang bangka na sapat ang laki upang magdala ng hindi bababa sa 2 sa bawat uri ng hayop sa lupa. Ang bangka ni Noe ay mayroon isang kapasidad na humigit kumulang 40,000 cubic meters. Alam mo ba kung gaano ito kalaki? Alam mo ba kung gaano kalaki ang isang truck? Ang bangka ay maaaring maglaman ng halos 1,500 na mga truck. Wala pang gumawa ng ganoong kalaking bangka sa kanilang panahon. Iyan ay isang malaking bangka at isang ligtas na bangka. Pagkatapos sinabi ng Diyos kay Noe, magdadala ako ng baha sa ibabaw ng lupa upang lipulin ang lahat ng may buhay sa ilalim ng langit. Mamamatay ang lahat, ngunit makikipagtipan ako sa iyo. Ikaw at ang iyong pamilya ay papasok sa bangka kasama ng hindi bababa sa 2 sa lahat ng hayop, lalaki at babae, at pananatilihin kong buhay sila kasama mo. Kumuha ka ng pagkain para sa iyong pamilya at para sa mga hayop. Kaya ginawa ni Noe ang bangka at ito ay natapos sa wakas. Isang araw, sinabi sa kanya ng Diyos, pumunta ka sa bangka kasama ang iyong pamilya. Pagkatapos dinala ng Diyos kay Noe ang mga hayop mula sa buong mundo. Pumasok sa barko at isinara ng Diyos ang pintuan ng barko. Nang magkagayoy nabuksan ng mga bukal sa ilalim ng lupa at ang mga pintuan ng tubig sa langit. Ang ulan ay patuloy sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Tumaas ang tubig sa pinakamataas na bundok sa mundo at natakpan ang lupa. Namatay ang lahat ng mga hayop sa lupa gaya ng sinabi ng Diyos. Ang bawat buhay na nilalang sa lupa ay namatay maliban kay Noe at ang kanyang pamilya at ang mga hayop sa bangka ni Noe. Si Noe at ang kanyang asawa at mga anak at ang kanilang mga asawa, 8 tao lamang ang nakaligtas. Pagkatapos ng 5 buwan, ang tubig ay bumaba ng tuloy-tuloy at ang bangka ay sumadsad sa bundok ng Ararat. Natuyo ang lupa at sinabi ng Diyos kay Noe na lumabas sa bangka kasama ang kanyang pamilya at ang mga hayop upang sila ay dumami at mapuno muli ang mundo. Pagkatapos ay nagtayo si Noe ng altar para sa Diyos at naghandog ng mga handog na sinusunog. Nakita ng Diyos ang pagsamba ni Noe at naamoy ang masarap na amoy at sinabi sa kanyang puso, hindi ko na kailanman muling susumpayin ang lupa dahil sa mga makasalanang bagay na ginagawa ng mga tao. Kahit na ang kanilang mga puso ay masama mula pagkabata. Hindi ko na muling sisirain ang lahat ng may buhay at nilalang sa pamamagitan ng baha. Nakipagtipan ng Diyos kay Noe sa kanyang pamilya at mga inapo. Magtiwala ka, hindi ko na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Narito ang tanda ng ating kasunduan. Naglalagay ako ng baghari sa mga ulap. Sa tuwing nagdadala ako ng mga ulap sa ibabaw ng lupa at makikita ko ang bahaghari ay aalalahanin ko ang tipan sa pagitan mo at sa lahat ng nabubuhay upang hindi na muling sirain ang lahat ng buhay sa pamamagitan ng tubig baha. Binasbasan sila ng Diyos at sinabi sa kanila na maunlad, magparami, punuin ang lupa at mabuhay ng sagana. Kaya't si Noe at ang kanyang asawa, ang kanilang mga anak, si Shem, si Ham, at si Japet. Sa kanila nagmula ang maraming tao sa ibabaw ng lupa. Salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang araw po muli.